Dapat tapat ka sa kaibigan. Kaibigan sa pag-unlad ng bayan. Kaya steady na lang ako. Diyan na lang ako si Presidente Duterte mula sa po. Dahil hindi naman maganda, binalimbing kami nun. Tapos mambabalimbing din kami. Hindi naman yata tama yun. Ano yung reaction niyo ma'am sa balita na si Senator Laila de Lima ay makikipagtulungan sa ICC laban kay former President Duterte? Bakit makikialam yung mga dayuhan kung tumatakbo ang mga korte at yung mga huwes natin sa Pilipinas? Huwag mo silang manghimasok. May parang impeachment attempt kay VP Sara daw. Reaction lang ma'am. Well, dapat wag na tayo pumasok. Kaya nakakalungkot di ba? Ako yung nagpupumilit na may Unidim. At sabi mo nga, malapit na yung Pasko, ba't naman natin papasukan yan? Dami-dami natin problema. Maawa naman tayo sa Pilipinas, maawa tayo sa Pilipino. Kanina po ma'am, naggaling kayo sa CAPSO, ano po yung ibinigay natin tulong sa mga estudyante po? Yung para sa mga estudyante, galing sa educational assistant, natuklasan ko na yung DSWD may pera pa. Magdi-December na ngayon, bakit may pera pa sila? Alam ng lahat ng ating mga kongresista at saka mayor, pag may pera ka pa sa katapusan ng taon, babalik sa National Treasury. Imbes na bumalik, ipamulpon na natin, di ba? Nagastusin ang sa lalong madaling panahon. Ang laki-laki ng Cavite State University, mauubos lahat dyan. Kaya ipamigay na natin dahil sa kabila ng sinasabing libre ang edukasyon, ang totoo, napakamahal pa rin ang pamasahe, bibili ka ng gadget, mahal ang wifi tsaka data sa atin. So patong-patong pa rin ang gastusin ng pamilya. So tulungan natin. Meron din palang 500 na may estudyante, graduate na to. Nakapag-graduate, wala pang trabaho. Bibigyan natin ng Kalahi Shields katumbas ng 90 days na trabaho. For 90 days, meron silang kinikita kahit papano. At ang total nito, 22,500,000 para sa 500 estudyante. So, yun ang pinabigay natin sa araw na ito dyan sa Cavite State. Pero, sabi nila, kailangan daw pumunta sa Indang dahil sa Indang mas marami din hamak ang estudyante. Ma'am, Yan. Okay. tungkol lang po dito ma'am sa ating nabitawang Dalawang congressman dito. Dalawang congressman dito, mas madami silang marites kesa sa akin. Apo, about po dito sa kahit po kayo ay nag-iisang material sa pamilya, basta may pagitan nyo yung tunay na pagkakaibigan ay susuportan nyo pa rin po Ganyan talaga alam po ninyo, ganyan talaga kasi marami nagtatanong bakit may loyalista pa rin ang pamilya ko, samantalang haba-haba na ng panahon, pinaglalaban kami. Ang dahilan siguro dahil nakaugaligan ng tatay ko at pinamana sa atin, sa akin, sa buong Pilipinas, na dapat tapat ka sa kaibigan. Kaibigan sa pag-unlad ng bayan, kaibigan sa paglaban, sa katiwalian, sa korupsyon, sa pagtataksil. Kaya steady na lang ako. Diyan na lang ako si Presidente Duterte mula sa poll. Dahil hindi naman maganda, binalimbing kami nun. Tapos mambabalimbing din kami. Hindi naman yata tama yun. Okay ma'am, follow up lang po ulit. Ano po? Tungkol po dito sa lumalabas na about dito sa social media natin. Doon po sa tambalang na Sara Aimee sa 2020 ay malakas po yung bulong-bulungan na yung parehong babae ay lalabas na ayon po sa kay kaya siguro binabakbakan sobrang mga aga, katatapos nakaraos nga lang tayo ng barangay, eto na naman. Ako gusto ko lang tumakbo muli bilang senador kasi marami pang hinahin ng mga bill, mga batas na hindi naman pumasa pa. Kaya pagtatrabahuin natin at maayos-ayos yung mga bills natin dyan sa Senate. Tatakbuhan ko 2025 yun pa lang. Pero malayo pa rin yun. In the meantime, inuubos ko muna sa Cavite ang pera ng DSWD. Ma'am, happy birthday po. okay. Ma'am, birthday nyo ngayon, malapit na rin ang Pasko. Nandiyan na yung spirit ng love at forgiveness, okay? Tama. Yung kapatid nyo ma'am, si Presidente, nagpunta ng Hawaii. Tama. Doon sa lugar kung saan na-excel yun yung tatay, ano? Ang sabi ni Presidente, wala siyang kailangan patawarin sa mga naging dahilan o mga tao behind sa pag-exile ng tatay nyo.
Pinatawad niya na daw po lahat. How about Senator Amy Marcos? Oo naman, matagal na. Yung nanay ko talagang hindi naniniwala na nangkikim-kim ng galit. Sabi niya nakakapangit daw. Yun naman yung nanay ko. Pero hindi uso po sa amin. Alam naman natin, utos ng pangangailangan. May ibang politiko na iipit dyan. Yung iba talaga, walang magawa. Kailangan survival din. Naiintindihan naman namin lahat yan. At sa haba ng panahon, talaga naman na kung sinong makikipagkaibigan kami, nakikipag-alyado, hindi naman kami pala away, sa totoo lang. Okay ba, mainit-init pa. Senator Laila de Lima, nakalaya na, no? Ano yung reaction niyo, ma'am, sa balita na si Senator Laila de Lima ay makikipagtulungan sa ICC laban kay former President Duterte? Mulat sa poll, sinabi ko na walang karapatan ng ICC na pumasok sa Pilipinas dahil nakita naman natin ang pinakamagandang halimbawa, itong kaso na nga ni Senator de Lima, na nakita natin kahit katunggali ng administrasyon, talagang pinalaya ng ating mga korte. Ibig sabihin, malaya at matatag ang korte natin, ang judikatura natin, umaandar ng maayos. Bakit makikialam yung mga dayuhan kung tumatakbo ang mga korte at yung mga west natin sa Pilipinas? Huwag mo silang manghimasok, talaga naman may hustisya. Kahit matagal, kahit papano, kahit tiis-tiis, lumalabas naman ang mga desisyon at maayos naman ang ating judikatura. How about yung umuugong na balita, ma'am, no? Hindi naman daw seryoso, pero may parang impeachment attempt kay VP Sara daw. Reaction lang, ma'am. Well, dapat huwag na tayo pumasok dyan. Nakakalungkot di ba? Ako yung nagpupumilit na may Unidim. At sabi mo nga, malapit na yung Pasko, ba't naman natin papasukan yan? Dami-dami natin problema. Maawa naman tayo sa Pilipinas. Maawa tayo sa Pilipino na naghihirap pa rin at mahal-mahal ng pagkain. Huwag naman tayo papasok sa Paskong tuyo. At higit sa lahat, magpapasalamat ako sa lahat. At sana manatiling One Cavite. Ayan. Oh, Ano po mga payo nyo sa publiko na dahil mataas na po yung pagtaas ng presyo ng produkto sa Noche Buena? Ano po mga payo? sa Noche Buena. Ito nga yung malaking problema natin, yung Noche Buena. Umaasa ko sa bagong Secretary of Agriculture na magawa ng paraan sa lalong madaling panahon. May issues of production, kulang talaga ang ani, nagkakaproblema at napakamahal din ang distribution, di maabot sa malalaking lugar katulad ng Cavite, kundi naiiwan sa mga malalayong lugar katulad ng Ilocos Norte, sa Bukidnon, sa South Cotabato. Yan ang dapat tulungan. Simutin muna sana lahat ng ani dito sa Pilipinas bago matik na import ng import. Huwag naman kayo import ng import sa agriculture. Doon naman sa customs, subaybayan ng maigi, sa DTI, dapat bantayan natin yung SRP, kung minsan nagiging katatawanan dahil hindi naman nasusunod yung suggested retail price. Kaya magbantay tayo at siguraduhin natin na hindi tayo mauwi sa Paskong Tuyo. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Picture po with media. Ayun! Interview dito.